Sa panahon ngayon, kilalang-kilala ang mga Pinoy sa pagiging mahusay na cartoonist. Katunayan sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Nakikilala sa larangang ito at napapasama pa sa paggawa ng Hollywood movies gamit ang cartooning. At sa mga nagsisimula pa lang sa field na ito, alamin kung papaano pasukin ang ganitong propesyon. At ngayong nga pong umaga makakasama natin ang isang cartoonist na si Mr. Ramil Ibay at isa sa mga miyembro ng Bayan Nights Group, ang grupo ng mga independent comic creators. Good morning, sir, and welcome to Homepage. Good morning po. Good morning. Yan, chika-chika lang tayo Kasi marami ang mahilig mag-drawing. Pero ano ang kaibahan nito sa isang cartoonist? Well, ang isang cartoonist kasi, tawag dito, meron silang responsibilidad para sa mga tao na tumatangkilik ng kanilang mga works. Ayun. Kaya... So, medyo nahiya si Sir first time sa camera. Hindi, kasi diba, kilalang-kilala dito sa Pilipinas yung comics nung mga dating panahon pa. Kasi ngayon medyo nawawala na siya At ang isa doon sa nakakalungkot, parang yung ating comic industry na naging gabay ng mga bata noon para pagpraktisan nila nung kanilang pagbasa at dun sa kanilang mga, sabi nga ay yung creative, yung kanilang pagiging creative as an artist ay naipapakita dito. So, anong estado na nung comic industry dito sa ating bansa? Actually ngayon, ang comic industry is medyo mahina. Hindi pa naman siya patay, unlike nung paniniwala ng marami. Pero sa ngayon kasi, yung mga independent comic creators is making a move to revive the comic industry. Isa na nga dito yung grupong Bayan Nights na yun nga, tinatry nila i-promote yung mga iba-ibang comic creators, kanya-kanyang mga characters tulad ni Kalayaan, Pag-asa. Yung sa akin naman po, si Maso. Si Maso, okay. And speaking of Maso, ito yung sample nung nung ginagawa mo. Paano mo na-create itong idea ni Maso? Si Maso kasi inspired siya ni, yung whole concept ng Maso, inspired siya ni Manny Pacquiao. So dito sa last page ay nandun yung picture ni Manny Pacquiao. Caricature ni Manny Pacquiao. Caricature ni Manny Pacquiao na parang ginawan mo siya ng kwento. Inspired siya nung achievements ni Manny Pacquiao kasi fan ako ni Manny Pacquiao. At saka kasi nung bata pa ako, medyo nabubuli ako. Kaya ganun. Parang inspired ako sa mga superhero comic types. Kasi diba sa abroad, lalo na sa Amerika, meron silang mga characters na tinatawag yung mga sa DC at saka sa Marvel, diba? Tayo naman, may sariling version din tayo ng mga character, Pinoy heroes. Meron din. So, ang gumagawa nito ay yung mga cartoonist, diba? Kayo yung nagka-create ng magiging hero nating mga Pinoy. Paano kayo nagkakaroon ng mga, kagaya mo, saan ka kumukuha ng inspiration? Dito sa Maso, ang inspiration mo is Manny Pacquiao. Pero usually, paano ka nakaka-create ng mga idea? At paano mo siya i-portray dun sa mga dinodrawing mo? Ideas? Wala lang po. Siguro po kasi nung bata kasi ako, yung mother ko, tawag dito, mahilig mag-storytelling, bedtime storytelling. So, ayun, gusto kong ma-share din sa ibang mga tawag dito? Mga gustong interesado, mga mahilig mag-drawing. Oo, na i-share din nila yung talent nila sa... Huwag nilang salohin, Huwag nilang salohin. Kasi malakas din na tool yan dahil nakaka-influence din siya ng mga readers, to do good. Oo, lalo na kapag yung character mo ay hero, di ba? So, na-influensyahan sila na eto yung responsibilidad natin sa lipunan. Sa tingin mo, ano yung kaya ba natin na tapatan? Kasi dito, sabi mo nga sa atin, medyo lumaylay yung industriya ng comics. Pero kaya ba nating itapat itong ating industriyang ito sa ibang bansa?
Kaya naman po kasi na-prove naman na po yan nila Lionel Francis Yu, nag-work siya sa Marvel ngayon. Sila Miko Suwayan, sila Harvey Tolibao, marami po, sila Jerry Allen Gillan. So pag na-meet nyo po yung ibang mga mga bagong independent comic creator, alam ko, I'm sure, hahanga din po kayo sa kanila. Oo. Ayan, bago natin pag-usapan pa si Maso, marami kang mga illustrations na dala dito, di Ay, ba? opo. Ito cute na cute ako dito sa mga Ganun. biik na illustration mo. Anong kwento dito? Ay, actually, mga nursery rhymes po yan na ginawa ko dun sa, ewan ko, pwedeng banggitin pa sa book. Sa Three book. Little Pigs. Ay, Three- pala, ang tawag ito? This Little Piggy had a mark. Oo. Basta ganun. Basta sa siya, ito naman, ang ganda din, no? Very colorful. So, ano naman ang kwento nito? Nursery rhymes din Sa siya, nursery actually. rhymes Puro din. nursery rhymes So, sila. puro nursery. Ang gaganda kasi, ito pang bedtime stories, di ba? Na, ano yun, parang napapanaginipan niya. Di ba? Oo, napaka-colorful, nakakatuwa kasi parang bibihira na. Hindi naman bibihira, pero sabi mo nga, kasi marami na may talento, sinasarili lang nila, ayaw nilang i-share. Ay, hindi naman nila sinasarili actually. Wala lang talagang opportunity na kasi I'm not sure, pero sana kasi yung government gumagawa ng paraan para ma-revive nga yung comic industry para makatulong din. Even sa animation actually, kasi sa animation may mga tawag dito, may tinatawag silang off-season. So, 4 months, 6 months, walang trabaho yung mga artists. So, medyo may problema pagdating sa ganun, Kailangan talaga ang tulong ng gobyerno. Kailangan talaga. Kasi dati marami mga comics Ako, laki ako sa comics. Doon ako nagpa-practice dati ng pagbasa nung nag-start ako mag-aral. And yung my late mother was also into comics. So, nasusubaybayan namin yung mga kwento sa Hiwaga, sa yung marami mga comics, klase ng comics dati. At karamihan ng mga napapanood natin sa mga pelikula ay drawn from comics na ginawang movie, di ba? So, dito sa kwento ni Maso, ano-ano yung mga inaabangan dito? Series ba siya or isang bagsakan lang na comics? Series siya actually. Yan yung ito yung issue 1. Tapos yung issue 2 sa November pa po lalabas eh. So, ito Yan yung yung issue cover 2. nung Ang gwapo issue naman 2. ni Manny Pacquiao. Hindi naman siya si Manny Pacquiao. Ay, hindi siya si Manny. Inspiration lang Sino yun. naman tong character na to? Siya si Maso. Siya si Maso. Siya si Maso. So, abangan po natin yung yung book 2 ng Maso, Issue 2. Yung book 1, saan nila makukuha ito? Actually, sa mga comic convention lang kasi yun nga, walang publisher. Kami lang mismo yung nagpa-publish yung mga independent comic creators Nasaan na yung tawag. mga dating publisher ng mga comics? Hindi ko. Ayun, medyo naglaylay nga din kasi Naglaylay. yung industriya. Anyway, bakit parating tungkol sa heroes, yung mga nabubuong character ng mga cartoonist? Siguro kasi nakaka-inspire yung mga characters nila, yung struggle ba to help other people with their God-given gifts, di ba? Tapos ayun. Tsaka parang nature nating mga Pinoy na maghanap ng ng hero character na parang ito yung ating tagapagligtas. Pero gaano ba kahirap maging isang cartoonist, Ramil? Kwento mo naman sa amin para dun sa ibang mga gustong matuto. Well, depende kasi yan eh. Pag kung may work ka, hindi mahirap kasi wala lang, ginagawa mo lang, binabayaran ka, ginagawa mo kung ano yung love mong gawin. Pero yun nga, pag wala kang work, ang nangyayari, nag-freelance ka, punta dito, So, punta hanap dito. ka So, ng ang pwedeng mahirap din. sumuporta, So, tiyagaan din pala. Matyagaan lang din. Itong character na to, kasama ba siya sa Maso? Ay, hindi po. Ano po siya eh. Fan art siya nung Darkness gawa ni Mark Silvestri. Oho. Nung ginawa ko siya actually, nagtatry ako magpapansin kay Will Spartacio kasi gusto kong mag-apply dati sa Image sa States. Ang nangyari, nabigyan ako ng break. Parang pinag-exam lang ako, ganyan. Pero hindi rin ako ang napili iba eh, si Raymond Lee. Medyo sikat na rin yan. Okay. Pero unique yung character, Si Darkness. Oo.
Anyway, ano yung mga maaaring share mo dun sa ating mga viewers na gusto nila maging cartoonist din sila? Parang sabihin nga natin, although medyo may mga challenges, pero kapag gusto mo naman, wala namang imposible, di ba? Ang ma-share ko lang siguro is yun lang, follow your dream lang. Kahit na gaano kahirap pa yan, is follow niyo yung dream niyo. Like for example, ako medyo matanda na pero ngayon ko lang pinapursue yung comics. Kung saan ako napadpad, animation, advertising, publishing. Ayun, huwag kayong papatalo doon sa mga obstacle na humaharang sa mga dreams niyo. Ayun, yun ang importante, di ba? Sabi ko nga doon sa status ko sa Facebook the other day, nothing is impossible. Kasi the word itself is saying na, I'm possible, di ba? Tama po yun. Maraming salamat, Ramil. Ay, salamat rin po. At maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng iyong mga artworks. Ang atin pong naging panauhin ngayong umaga si Mr. Ramil Ibay, miyembro ng Bayan Nights Group. At para po sa ating mga Pinoy, tangkilikin natin ang comics dahil ito ay sariling atin. Anyway, alamin po kung bakit may ilan sa ating mga nagkakaroon ng food allergy, mga pagkaing nakakapagpa-trigger ng allergy. Yan po ang inyong abangan sa pagbabalik ng homepage.